Dominant Protector. Credit to the author. 3,561-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. May error yung mga nakaraan. Tumakbo si Turner o Randolph. Galing po kak sa Shauran, Turner Randolph. Na-translate yung Ran sa tumakbo, hahaday ko agad napansin. Sobrang daming characters kasi ito, di tulad ng iba konti lang. Saka po pa iba-iba pangalan, mahirap ma-eye trace, kailangan pa eye search. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan si Terence habang dumiretso sa gitna. Mababa ang tingin sa kanya ng mga magsasaka ng ikalawang henerasyon, ngunit magalang pa rin nilang binati siya, Young Master Shu. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang si Linden ang mas malakas kaysa sa kanila, ngunit ang kanyang background ay mas malakas din kaysa sa kanila. Kung sasaktan siya ng mga ito, hindi lang sila ang magkakaproblema, maging ang background ng kanilang pamilya ay madadami. Hindi nila gagawin ang ganoong katangahan. Ang dalawang ito ay mula sa tumataas na Sky Pavilion, at sila ang magiging mga tauhan ko sa hinaharap. Pakiusap, ingatan mo sila. Itinuro ni Linden sina Harry at Harry habang binabati niya ang mga tagapagmana ng ikalawang henerasyon. Ang mga pangalawang henerasyong magsasaka ay minamala sina Harry at Leandro mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, ngunit tinanggap nila sila ng may pag-aatubili dahil sa Linden at sa katotohanan na ang dalawa ay mahusay sa kanilang mga salita. Dahil ang dalawang taong ito ay kumapit sa hita ni Young Master Shu, maaari silang ituring na mga taong may ilang uri ng background. Sa pagsali ng dalawa sa ikalawang henerasyon, sina Vladimir at pugilist na si Wafang ay sumali rin sa kaliwang bilog. Hindi tulad ng mga mapagmataas na second generation practitioner, ang bilog na ito ay puno ng mga taong hindi pa bata. Ang pinakabata ay hindi bababa sa 40 o 50 taong gulang, at ang kanilang karaniwang lakas ay mas mataas kaysa sa iba. Sila ay hindi bababa sa Sky Class Late Phase Peak Masters. Bagamat hindi sila gaanong nag-uusap, lahat sila ay nagmumukhang tukana, mapagmataas, at hindi madaling pakitunguhan. Lahat ng mga taong ito ay mula sa mahiwagang pavilion. Bagamat wala silang malalim na background tulad ng mga second generation cultivator, sila ay, kung tutuusin, matatanda na. Ang kanilang lakas sa pangkalahatan ay mas malakas kaysa sa mga eksperto sa parehong antas. Pinakamainam na magtago mula sa kanila kung makikilala mo sila sa hinaharap. Nagpatuloy ang mapait na kapatid na lalaki sa pagpapayo kina Terence, at ang mga lalaking ito ang pinakamahirap pakitunguhan, palaging sinasamantala ang kanilang seniority. Bagamat may mga taong mas matanda sa kanila, nakapasok sila sa Sky Class kanina, kaya hindi sila mukhang matanda. Rango sa North Island. Hindi siya madaling pakitunguhan, at napaka-protective niya sa sarili niyang mga tao. Kahit na ang Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion ay kanyang junior. Sa makatuwid, mas mabuting huwag nating hawakan ang mga taong ito. Alam mo rin na sa secular na mundo, mayroong isang bagay tulad ng Peng Chi. Meron din tayo dito. Kung ang mga lumang bagay na ito ay hindi makayanan ng maayos, isisinila ito sa iyo. Sa oras na iyon, kung handa pa rin ang Pavilion Master na manindigan para sa isang maliit na bagay, tayo pa rin ang malas. Nagkatinginan sina Terence nang walang imak. Hindi nila kayang pakialaman ang isang pangalawang henerasyong magsasaka, at hindi rin nila magawang pakialaman ang matanda. Kahit na sino ang nakilala nila, kailangan nilang panatilihin ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Ang Chindian Pavilion ang pinakamahina sa tatlong pavilion ito ay totoo. Ang pinaka-nakapanlulumong bagay ay ang mga matatandang ito ay talagang marunong mang-scam. Ito ba ang mundo ng paglilinang? Halika, hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang mga bagong disipulo ng ating Green Cloud Pavilion. Sila rin ay mga grassroots rogue cultivator tulad mo, ngunit sila ay pinili mula sa buong isla. Pinangunahan ng kawawang lalaki ang dalawa patungo sa huling maliit na bilog.
Kung ang ikalawang henerasyon mula sa pataas na pavilion ay nagbigay ng impresyon sa mga tao ng pagiging mayabang, at ang mga matatandang lalaki mula sa mahiwagang pavilion ay nagbigay sa mga tao ng impresyon ng pagiging malakas, kung gayon ang unang impresyon ng grupong ito ng mga grassroots freelancer mula sa Green Cloud Pavilion ay nagbigay sa mga tao ay sila ay isang grupo ng maluwag na buhangin. Ang kanilang average na lakas ay ang pinakamahina sa tatlong bilog, tanging ang Sky Class Late Phase. Wala kahit na maraming Sky Class Late Phase peak, at ang mga nakaabot sa pagkumpleto ay mas bihira. Wala silang anumang lakas o background. Nakatayo lang doon ang dosina nila, at kapag paminsan-minsan ay nakikipag-usap sila sa isa't isa, lahat sila ay mahina ang boses. Wala man lang silang kumpiyansa na magsalita ng medyo malakas, na nagpapakita kung gaano sila kaina. Gayunpaman, ang maliit na bilog na ito ay nahahati sa ilang grupo, bawat isa ay gumagawa ng kanilang sariling mga bagay. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki ay dinala sina Terence at Terence sa karamihan at ipinakilala sila, mga kapatid, itong dalawang nasa tabi ko ay mga bagong disipulo mula sa sekular na mundo, sina Terence at Randolph. Sila ang magiging mga disipulo natin sa hinaharap para makilala ninyong lahat ang isa't isa. Si Terence ay bago dito, siya ay mas malakas kaysa sa lahat dito, ngunit ayaw niyang magpakitang gilas. Ang kanyang pangunahing layunin dito ay upang makita ang medikal na santo at tableta ng Diyos na si Zhang Lijiu, hindi upang labanan ang mga taong ito. Kaya naman, sila ni Randolph at nagtulungan at binati ang karamihan. Gayunpaman, ang mga tao ay tumingin lamang sa kanila ng malamig at hindi man lang sila gustong batiin, lalo pat makipag-usap sa kanila. Oy, bago pa lang tayo dito at hindi pa pamilyar sa isa't isa. Mas magiging maayos pa ito sa hinaharap. Biglang namula ang mukha ng kaawa-awang senior brother, at awkward siyang tumawa para tulungan ang sarili na makaalis sa sitwasyon. Kahit ang kawawang disipulo ay hindi inaasahan na ang mga taong ito ay napakalamig, at ang pinaka-nakakahiya ay ang mabilis niyang ginawang kalokohan. Ano man ang mangyari, isa pa rin siyang namumukod, tanging alagad ng nakaraang henerasyon, at hinirang bilang manager ng pavilion. Isa siya sa dalawang manager ng pavilion. Sa hinaharap, siya pa rin ang mamamahala sa kanilang pang-araw-araw na paglilinang, mga misyon, at pamamahagi ng mga mapagkukunan ng pagtatanim. Ang mga taong ito ay hindi nagbibigay sa kanila ng anumang mukha. Ha! Ayos lang, malayo pa naman. Tinapik ni Terence ang balikat ng lalaki bilang pag-unawa. Nakita na niya na ang kawawang senior na kapatid na ito ay isang mabuting tao, ngunit wala siyang gaanong prestihiyo. Ang kanyang karakter ay hindi sapat na matigas, kaya kahit na ang mga bagong dating ay hindi ito binili. Ang akala lang nila ay isa itong mabuting tao na madaling mabuli. Ngunit ang medyo ikinalito ni Terence ay na sila ni Randolph ay Sky Class Late Phase Peak Masters, at iyon ang dahilan kung bakit sila nakarating sa Sky Class Island. Paano nakarating dito ang grupong ito ng mga tao, na mga Sky Class Late Phase lang? Ngunit hindi ito ang tamang oras para magtanong, at nagpa siya si Terence na huwag magtanong. Maghihintay siya hanggang sa walang tao sa paligid. Ngunit sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumabas mula sa grupo, ito ang tanging Sky Class Late Phase Peak Master sa grupo. Ang kanilang edad ay hindi alam, ngunit masasabi nila sa kanyang hitsura na siya ay wala pa sa 30 taong gulang. Naglakad siya sa harap ni Terence at tumingin sa kanilang dalawa, from the secular world. I can't believe there's someone in a country bumpkin place like the common world who knows how to train. This is really an eye-opener for me. Coming to our Sky Class Island's northern island must be the blessing of 8 generations of our ancestors, right? Nang matapos siyang magsalita ay nagtawanan din ang ibang mga bagong dating na nakatayo sa gilid. Sa orihinal, sila, ang mga katutubo na individual na magsasaka, ang pinakamababa sa lugar na ito. Maaari lamang silang maging sunod sonyerin at hindi maglakas loob na magsalita. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salitang ito, bigla nilang napagtanto na hindi sila ang pinakamasama. May mga tao talaga na mas mababa sa kanila. Kahit na lahat sila ay solong magsasaka, ang pagkakaiba sa pagitan ng Sky Class Island at ng secular na mundo ay parang langit at lupa. Ang mga katutubo ng Sky Island ay natural na mas marangal kaysa sa mga bumpkin ng bansa mula sa secular na mundo. 3,562
Sa sandaling iyon, ang grupo ng mga tao ay nakatagpo ng isang pakiramdam ng higit na kahusayan kaysa Terence at Turner, at ang kanilang malamig na mga ekspresyon ay napalitan ng pagtawa. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito na sanay na siyang itago ang kanyang emosyon sa lahat ng oras na siya ay nasa karaniwang mundo. Gayunpaman, agad na nagbago ang ekspresyon ni Randolph. Ang mga lalaking ito ay kumikilos na parang mga pugo sa harap ng iba at hindi man lang manggahas na magsalita ng mas malakas, ngunit sa harap namin, sila ay kumikilos na parang malalaking buntot na lobo. Hindi sa banggitin na ang mga ito ay mga katutubo na rogue cultivator, ngunit tinawag nila kaming mga bansa na bumpkins. Kung ikukumpara sa mga arrogant at despotikong second-generation cultivator na iyon, ang grupong ito ng mga lalaki na alam lang kung paano mangbuli sa sarili nilang uri ay mas maput. Gayunpaman, alam ni Randolph lang siya sa puso niya. Noon, hindi ba siksikan din ang bahay niya ng mga sinaunang sektang iyon? Naiintindihan na ang gayong kababalaghan ay magaganap sa lahat ng dako. Dalawang junior brothers, please calm down. Bumalik ka ng isang hakbang at magiging maayos ang lahat. Mabigat ang parusa sa iyo sa pakikipaglaban ng pribado sa malugod na bagong pavilion. Mabilis na sinubukan ng kaawa-awang disipulo na pakalmayan sila, sa takot na mag-aaway ang dalawa sa galit. Hindi lang sila maparusahan, madawit din siya. Siyempre, mayroong isang uri ng kompetisyon na pinapayagan, at iyon ay isang hamon. Gayunpaman, natatakot siya na si Terence at ang iba pa ay mahirapan, kaya hindi niya ito masabi sa kanila. Kung tutuusin, mula sa pananaw ng kanyang mapait na nakatatandang kapatid, ang mga tao mula sa secular na mundo ay tiyak na walang kasing tibay na foundation gaya ng mga mula sa Sky Class Bay daw. Pagkatapos ng lahat, ang density ng espiritual na enerhiya sa mundo ay hindi maihahambing sa incantation ng isang mental cultivation method. Sa nakalipas na ilang taon, mayroong ilang mga masters mula sa secular na mundo na matagumpay na nakarating sa tuktok at nakapasok sa mataas na antas ng core ng iba't ibang sekta sa Nakajima, ngunit iilan lamang sila. Bahagyang tumango si Terence. Napakarami na niyang nakita sa mga taong ito, at manhid na siya sa kanila. Sa lakas niya ngayon, kaya niyang patayin ang mga taong ito sa loob ng ilang segundo. Kahit kaharap niya ang kanyang senior na kapatid, hindi siya magiging mahina. Gayunpaman, iba ang layunin ni Terence dito. Hindi niya kailangang ibaba ang kanyang sarili sa parehong antas ng mga idiot na ito. Gayunpaman, mula sa pagganap ng mga taong ito, masasabi ng isa na ang dahilan kung bakit ang Green Cloud Pavilion ay ang pinakamahina sa tatlong pavilion ay hindi lamang dahil sila ay mga grassroots rogue cultivator. Ang isang kaawa-awa na tao ay dapat na may maput na panig sa kanila. Sa lakas man o background, natural na mas mababa ang grupong ito ng panimulang punto ng mga tao kaysa sa mga mula sa tumataas na Sky Pavilion at sa misteryosong pavilion, ngunit alam lang nila kung paano kumilos ng malupit sa loob ng kanilang sariling pugad. Kakaiba kung kaya pa nilang palakasin ang Green Cloud Pavilion. Nang makitang pinili ni Terence na sumuko, natural na si Randolph na hindi kumibo. Hindi siya kasing lakas ni Terence, at determinado siyang manatiling mababang profile. Natural, hindi siya nagmamadaling lumabas. Gayunpaman, kahit na pinili nilang dalawa na sumuko, hindi ibig sabihin na hahayaan sila ng kabilang partido. Lumapit sa kanilang dalawa ang pinuno ng grupo at minisyon, anong meron? Parang hindi ka kumbinsido at gustong makipag-spar sa akin. Sige, ako, si Tony, ay sikat sa pagiging matulungin. Gagawin ko ang aking makakaya upang makipagsapalaran sa inyo at ipaalam sa inyo ang pagkakaiba ng Sky Class na isla at ng secular na mundo. Mag-away tayo. Hehe. Kung payag ka, gagawin namin ang gusto mo. Matagal na akong natama ng sino man sa secular na mundo dahil walang naglalakas loob na saktan ako. Ngumiti si Terence nang walang pakialam. Ayaw niyang magkagulo, pero hindi rin siya natatakot sa gulo. Kung gusto ng lalaking ito na mag-practice, edi sana. Kung hindi niya inalis ang mga langaw na ito, hindi magkakaroon ng maraming gulo sa hinaharap. Dagdag pa, hindi na kailangang ipakita ni Terence ang kanyang tunay na lakas kapag nakikipaglaban sa isang tulad niya, pipigilan lang niya ito hanggang sa Sky Class late phase peak, at magagawa niya itong patayin. Tony, nanggugulo ka na naman. Sa oras na ito, isang malalim na boses ang biglang tumunog mula sa kanilang likuran.
Lumingon si Terence para makita ang isang lalaki na nasa edad 30s. Siya ay may napakalakas na aura, mas malakas pa kaysa sa kanyang kahabag-habag na nakatatanda, na nasa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage. Ang pangalan ng lalaking ito ay Gavin Mould. Katulad ko, siya rin ang tagapamahala ng malugod na bagong pavilion. Ang kanyang lakas at ranggo ay parehong mas mataas sa akin, kaya hindi mo siya dapat masaktan sa hinaharap. Mabilis na ipinakilala ng mahirap na lalaki sina Terence at Terence sa mahinang boses. Isa pang figure na hindi maaaring masaktan. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Sandali lang siyang nasa pavilion, at 3 beses na niyang sinabi ang parehong bagay. Wala pala ni isang tao sa buong pavilion na kayang masaktan, nasa loob man o labas ng pavilion. Lahat sila ay mga Diyos. Pareho silang manager ng Welcome Pavilion, ngunit itong Gavin ay higit na kahanga-hanga kaysa sa miserableng senior brother. Magalang siyang binati ng lahat ng mga alagad ng Green Cloud Pavilion sa pagdaan niya. Sa kabaligtaran, walang sinuman sa panig ng miserableng senior brother ang nagbigay galang sa kanya, maliban kay Terence at Randolph. Nang makitang sumulpot si Gavin ay agad na yumuko ang dating mayabang na si Tony at binati siya. Paano ko maipakilala ang sitwasyon sa aking 2 kapatid na junior mula sa sekular na mundo para hindi sinila mapahiya ang ating Green Cloud Pavilion sa hinaharap, tama? Ang 2 junior brothers mula sa sekular na mundo. Tumingin si Gavin kay Terence at Randolph ng makahulugan bago nagsalita ng mahina, hindi ibig sabihin na ang isang bagong dating na tulad mo ay may karapatang makialam sa ating mga gawain. Junior brother, dahil marami kang pinagdaan ng problema para dalhin ang 2 junior brothers na ito mula sa mortal na mundo, ikaw ang may pananagutan sa pagtuturo sa kanila sa hinaharap. Ito ay upang maiwasan ang mga ito na magdala ng masamang gawin ng ating Green Cloud. Reputasyon ng pavilion. Miserable senior brother, nickname lang. Hindi talaga isang miserableng senior brother ang miserable senior brother. Gayunpaman, si Gavin, bilang pinakamatandang martial brother na namamahala sa Green Cloud Pavilion dito, ay tinatawag itong miserable senior brother sa kanyang palayaw. Kahit anong tingin ng isa, medyo walang galang. Oo, Senior Kuya Mould. Sa kabilang banda, hindi inakala ng kahabag-habag na senior na kapatid na may mali dito. Ngumiti lang siya at tumango. Bahagyang ngumiti si Terence, ngunit ang pagtakbo ni Turner ay hindi ganoon kaplano. Medyo nagmamadali ang kanyang paghinga. Bagamat marangal ang mga salita ng nakatatandang kapatid na ito na si Gavin, ang paghamak sa kanyang mga salita at ni Tony ay pareho lang. Bukod dito, ang kanyang mga salita ay malinaw na ipinapahayag sa lahat na silang dalawa ay basura na kanyang minamaliit, kaya't itinapon niya ang mga ito sa kaawa-awang nakatatandang kapatid. Sa ganitong paraan, hindi ba magiging mas walang prinsipyo si Tony at ang iba pa sa hinaharap? Napasulyap lang si Gavin sa dalawa at lumingon kay Tony, Tony, huwag mong isipin na magiging kampi ako sa iyo dahil lang sa iisang baryo tayo. Sabihin ko sa iyo, hindi lang ako magiging kampi sa iyo, kundi magiging mahigpit din ako sa iyo sa hinaharap. Naririnig mo ba ako? Pagkasabi niya noon ay nag-iba na naman ang mata ng lahat. May nakatagong kahulugan ang mga salita ni Kuya Gavin. Kung siya ay partikular na mahigpit kay Tony, hindi ba nangangahulugan iyon na pinahahalagahan niya si Tony? 3,563. Isa pa, sa iisang baryo ang pinanggalingan nilang dalawa, kaya kitang-kita na mas malapit ang kanilang relasyon kaysa sa iba. Hindi ito babala kay Tony. Malinaw niyang ipinapahayag na si Tony ay isa sa kanyang sariling mga tao. Nandito siya para suportahan si Tony. I know. Ninth cousin, don't worry. Hindi kita ipapahiya. Tumawa si Tony, puno ng pagmamalaki ang mukha niya. Kinausap din niya si Gavin bilang kamag-anak sa kanyang nayon, na para bang nagpapakita siya sa lahat. Isa na siya sa pinakabihirang Sky Class Full Master sa grupo, at ngayon na si Gavin ang nakaback up sa kanya, siya ang magiging kuya ng mga bagong dating, nang walang pag-aalinlangan. Ang sitwasyon ay mas malakas kaysa sa tao. Sa orihinal, ang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ay gumagawa ng mga bagay sa kanilang sariling paraan. Matapos marinig ang mga salita ni Gavin, ang 2 maliliit na bilog na nahati ay agad na pinalibutan si Tony.
Upang mamuhay ng mas komportableng buhay sa hinaharap, kailangan nilang mabilis na pumili ng isang panig. Kung hindi, kung ang iba ay nagpapahirap sa kanila, ang kanilang mga araw ay magiging miserable. Siyempre, sa ilalim ng mga pangyayaring ito, ang relasyon sa pagitan nilang dalawa ay hindi talaga mapagkakatiwalaan. Ang mga taong ito ay pawang mga naninirahan sa bakod na sumama kay Tony para sa kapakanan ng mga benepisyo. Hindi nakakagulat na ang Green Cloud Pavilion ay napakagulo at nagkaroon ng napakasamang kapaligiran. Sa gayon, ang dalawa ay ganap na hindi kasama sa bagong grupo, nakatayo kasama ang kanilang kahabag-habag na kapatid, sila ay ganap na nag-iisa. Kuya Linford, parang hindi masyadong maganda ang sitwasyon natin. Sabi ni Turner na may mapait na ngiti. Ang mga tao ay panlipunang nilalang. Nasaan man sila, kung sila ay hindi kasama sa grupo, ang kanilang katapusan ay karaniwang hindi magiging maganda, lalo na ngayon na sila ay dumating, at ang lakas ng bawat isa ay hindi masyadong namumukod-tangi. Si Terence naman, walang pakialam na umiling, huwag kang mag-alala, hindi ba't nasa atin pa rin ang kaawa-awang senior na kapatid natin. Hindi tayo maghahirap ng sobra. Sa karaniwang mundo, si Terence ay palaging isang freelancer kahit na siya ay tumayo sa tuktok ng mundo, ito ay dahil sa kanyang lakas, hindi sa kanyang suporta. Kung alam niya ang tungkol sa kanyang background ng mas maaga, si Terence ay hindi maaaring tumayo para sa kanyang sarili. Si Donovan ang aking lolo, at si Yang Ming ang aking Panginoon. Hindi ba invincible yun? Ang paghahambing ng mga backer ay isang pagpapakita ng pagpapahina ng lakas ng isang tao. Hey, huwag kang masyadong umasa sa akin, Terence Jr. Maaaring isa ako sa dalawang manager, ngunit ang lahat ng kapangyarihan ay nasa senior mold. Ang mga tao sa pavilion ay higit na nagtitiwala sa kanya, at maraming mga bagay na hindi ko masasabi ng sigurado. Napailing ang kaawa-awang senior brother na may mapait na ngiti. Sa katunayan, mayroon din siyang backer, isang elder ng Green Cloud Pavilion. Gayunpaman, ang kanyang tagapagtaguyod ay nagpunta sa silangang isla upang tapusin ang isang misyon, at pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Gayunpaman, para hindi mag-alala tumakbo sina Terence at Turner, inaliw niya sila, gayunpaman, huwag mag-alala, dalawa kong kapatid na nakababata. Sa loob ng aking autoridad, tiyak na gagawin ko ang aking makakaya upang tumulong. Tumawa si Turner na awkward. Maging ang kanyang nakatatandang kapatid ay walang tiwala sa kanyang mga salita. Parang hindi magiging madali ang mga susunod niyang araw. Si Terence, sa kabilang banda, ay walang pakialam na kuha niya ang Jade Space bilang kanyang trump card, pagkatapos ng lahat, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagsasanay. Ang pangunahing gawain niya ngayon ay gawing pamilyar ang kanyang sarili sa kapaligiran at alamin ang higit pa tungkol sa Elixir God na si Zhang Lijiu sa lalong madaling panahon bago gawin ang kanyang susunod na hakbang. Habang nag-uusap sila, ang Pavilion Master ng Welcome Pavilion, si Yunfeng, at ang Vice Pavilion Master, si Stuart, ay sunod-sunod na naglakad papunta sa mataas na platform sa gitna ng hall, na agad na umaakit sa atensyon ng lahat ng mga bagong dating. Halatang ito ang welcome ceremony na binanggit kanina ng kaawa-awang senior brother. Sa lohikal na pagsasalita, ito ang pinakamahusay na pagkakataon upang maitatag ang kanyang prestihiyo sa harap ng lahat ng mga bagong alagad. Ang pangunahing Pavilion Master at dalawang Vice Pavilion Masters ng Welcome Pavilion ay dapat na magkasamang lumabas. Gayunpaman, abala pa rin ang ikatlong Pavilion Master ng Green Cloud Pavilion sa kanyang tinatawag na miscellaneous affairs. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na ipakita ang mukha niya. Masasabing nakakaawa siya. Lumingalinga si Yunfeng sa paligid, at saan man mapunta ang kanyang tingin, agad na tumahimik ang ingay. Maging ang grupo ng mga magsasaka ng ikalawang henerasyon sa gitna ay walang pagbubukod. Ito ay hindi dahil sila ang nagkusa na magbigay ng mukha, ngunit dahil sila ay ganap na natakot sa aura ni Yunfeng. Kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa isang sapat na mataas na antas, ang isang casual na pagkilos ay maaaring takutin ang mga puso ng mga tao. At itong si Yunfeng ay nakaupo sa posisyon ng Welcome Pavilion's Pavilion Master, kaya malinaw na wala siyang hindi karapat-dapat na reputasyon. Mga bagong disipulo, saan man kayo nanggaling, anuman ang pinanggalingan ninyo, dahil nakarating na kayo sa ating Welcome Pavilion, lahat kayo ay mga Outer Sect Preparatory Disciples simula ngayon. Ang lahat ay pare-pareho ang pagtrato.
Para sa susunod na taon, ang malugod na bagong pavilion ay magbibigay sa iyo ng hindi maisip na mga mapagkukunan ng paglilinang. Mayroon lamang isang patakaran para sa pamamahagi ng mga mapagkukunan ng pagtatanim na ito, at iyon ay, ang malakas ay makakakuha nito. Kung mas mataas ang iyong ranggo, mas maraming mapagkukunan ng pagtatanim ang iyong makukuha, at kabaliktaran. Sa loob ng isang taon, kung matagumpay mong maabot ang yugto ng pagtatatag ng pundasyon, kung gayon, binabati kita, makapasok ka sa 3 malalaking pavilion na pinapangarap ng lahat, makakuha ng mas mahusay na mga mapagkukunan ng paglilinang, at pagbutihin ang iyong lakas at paglilinang. Gayunpaman, kung hindi mo maabot ang yugto ng pagtatatag ng pundasyon sa loob ng isang taon, pagkatapos ay ikinalulungkot ko, ang malugod na bagong pavilion ay hindi mo itinataguyod ang mga taong walang silbi, sa mga walang kwentang lugar, sa mga taong walang silbi. Ang isla upang gumawa ng mahirap na trabaho, at hindi ka bibigyan ng anumang mga mapagkukunan ng paglilinang kung hindi ka makalusot, kakailanganin mong gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa kahirapan, at hindi ka makakalabas ng kahit isang hakbang. Ang nasa itaas ay ang pinakamahalagang alituntunin ng Welcome Pavilion. Mayroon ba sa mga bagong dating na may katanungan? Tumingin si Yunfeng sa mga tao sa ibaba ng entablado at nagtanong sa malinaw na boses. Pwede ko bang itanong kung kailan gaganapin ang first ranking competition ngayon? Tanong ng isa sa audience. Siyempre hindi. Ang unang ranggo na kompetisyon ay naka-schedule para sa araw na ito sa susunod na buwan, sabi ni Yunfeng habang hinahaplos ang kanyang puting balbas. Kung ganoon nga ang kaso, paano natin dapat ipamahagi ang cultivation resources ngayong buwan? Natatakot ako na napakahirap makamit ang tunay na pagkamakatarungan. Patuloy na tanong ng lalaki. Agad namang nagpanteng ang tenga ng lahat. Ang tanong na ito ay napakamakatwiran. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng mapagkukunan ay maaaring hatiin ng pantay-pantay tulad ng mga tabletang panggamot. Maraming likas na yaman tulad ng cultivation caves ang hindi mahati ng patas. Imposibleng hayaan ang lahat na makipagpalitan ng mga kuweba ng paglilinang araw-araw. Kung nangyari iyon, hindi lang sila pagod, mamamatay din sila sa pagod. Ayon sa karaniwang mga patakaran, ang mga mapagkukunan sa unang buwan ay ipapamahagi ayon sa pagkakasunod-sunod ng 3 malalaking pavilion. Ang langit na pavilion ang mauuna, nasusundan ng malalim na mga sekretong pavilion, at ang huli ay ang Green Cloud Pavilion. Kung paano ipapamahagi ang mga bagong dating, iyon ay isang panloob na usapin ng bawat pavilion. Ito ay tatalakayin ng alinmang katanungan ng iyong 2 senior manager, at ito ay tatalakayin ng iyong 2 senior manager. Paliwanag ni Yunfeng. 3,564. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong lugar ay nagkagulo. Ang grupo ng mga pangalawang henerasyong magsasaka mula sa tumataas na Sky Pavilion ay likas na ipinagmamalaki ang kanilang sarili. Para naman sa mga bagong dating mula sa 2 pang pavilion, hindi gaanong maganda ang kanilang mga mukha, lalo na ang mga taga Green Cloud Pavilion, na lahat ay may mapait na mukha. May kinikilinggan ka sa grupong ito ng mga pangalawang henerasyong magsasaka sa simula pa lang. Ano ang silbi ng pagtrato sa lahat ng pantay-pantay? Natuwa agad ang mga individual na magsasaka sa ibaba ng entablado. Kung ang mga tuntunin ng Welcome Pavilion ay palaging pabor sa ikalawang henerasyon ng mga magsasaka, kung gayon ito ay katanggap-tanggap. Bagamat hindi nasisiyahan ang karamihan, maaari lamang nilang tanggapin ito. Gayunpaman, si Yunfeng ay naglagay ng patas at makatarungang saloobin. Malinaw na binigyan niya ng magandang pag-asa ang grupong ito ng mga individual na magsasaka, ngunit napakalupit ng katotohanan. No wonder excited sila. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yunfeng nang marinig niya ang boses, ngunit mabilis siyang bumalik sa normal. Tumingin siya sa mga tao at sinabi, kayong lahat ay nagmula sa mundo ng paglilinang o sa mga tribo ng paglilinang sa isla. Ano sa palagay mo ang patas sa mundo ng paglilinang? Ang pataas na Sky Pavilion at ang misteryosong pavilion ay talagang mas malakas kaysa sa Green Cloud Pavilion, at ang pagsasaayos na ito ay ginawa ayon sa kanilang kabuoang lakas. Kung sa tingin mo ay may kakayahan kang pumasok sa Green Cloud Pavilion sa hinaharap at gawin itong numero 1 pavilion sa ating Heaven Rank na North Island, kung gayon natatakot ako na ang Green Cloud Pavilion ay bibigyan ng prioridad para sa pinakamahusay na Immortals Cave, tama ba?
Kaya, ano ang paboritismo? Ginagawa ko ito dahil sa katarungan at katarungan na walang makasariling motibo. Inayos ko na ang pinakamagandang Immortals Cave para sa iyo, at wala akong anumang benepisyo para sa sarili ko, tama ba? Kahit na ang mga salitang ito ay sinabi sa isang marangal na paraan, ito ay nagsasabi sa lahat na ang malakas ay mas malakas kaysa sa mahina. Gayunpaman, kahit na hindi komportable ang mga tao ng Green Cloud Pavilion na marinig ito, wala silang magagawa. Ang ilang mga salita ni Yunfeng ay nagpakita na ng kalupitan ng paglilinang sa lahat, lalo na sa mga mahihinang grassroots rogue cultivator ng Green Cloud Pavilion. Gusto niyang pumunta, ngunit hindi niya magawa. Patas. Kailan pa nagkaroon ng tunay na pagkamakatarungan sa mundo? Iginagalang ang mga malalakas. Ito ang pinakapangunahing katotohanan ng mundong ito. Ito ay pareho sa lahat ng dako. Pagkatapos ng talumpati ni Yunfeng, natapos ang seremonya ng pagbati. Para sa lahat ng mga bagong dating, ang sumunod na nangyari ang pinakakinabahalan nila ang paghahati ng mga tirahan ng kuweba. Ayon kay Pavilion Master Yunfeng, ang pinakamahusay na cultivation cave abodes ay natural na nakalaan para sa mga pangalawang henerasyong cultivator ng Skyward Pavilion. Ang mga bahagyang mas mababa ay nakalaan para sa mga matatandang lalaki ng mahiwagang pavilion. Ang mga pinakamasama ay nakalaan para sa mga bagong grassroots rogue cultivator ng Green Cloud Pavilion. Ang pangkalahatang sitwasyon ay ganito na, at imposibleng baguhin ito sa pamamagitan ng pag-asa sa lakas ng mga bagong dating. Para sa mga grassroots na bagong dating ng Green Cloud Pavilion, ang pinakamakatotohanang bagay sa ngayon ay ang makahanap ng medyo magandang immortal na kuweba sa mga pinakamasamang immortal na kuweba. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pinakamasama batch ng cultivation abodes ay may mabuti at masama. Hindi niya kayang masaktan ang mga pangalawang henerasyong nagsasaka ng tumataas na Sky Pavilion, ang matandang lalaki ng misteryosong pavilion, at ang natitirang mga tao ng Green Cloud Pavilion. Lahat sila ay mga grassroots rogue cultivators na walang anumang foundation, kaya dapat silang makipagkompetensya sa isa't isa. Sa pangunguna ni Gavin at ng miserableng senior brother, ang lahat ay nagtungo sa immortal na kuweba ng Green Cloud Pavilion. Ito ay hindi masyadong malayo mula sa malugod na bagong Pavilion Master, nasa hanay ng bundok sa likod nila. Kuya Linford. Ang espiritual na chi dito ay talagang siksik. Kung ikukumpara sa espiritual na chi sa mortal na mundo, ito ay napakanipis na halos baliwala. Ang pagkakaiba ay higit sa 100 beses. Hindi nakakagulat na lahat ay nangangarap na makarating sa Sky Class Island. Sabi ni Randolph kay Terence. Hindi napigilan ni Terence ang tumango. Silang dalawa ay nagmula sa karaniwang mundo, at mayroon silang malalim na impresyon dito. Hindi niya ito naramdaman noong siya ay nasa malugod na pavilion, ngunit ngayong nakatuntong na siya sa bundok, agad niyang naramdaman ang espiritong chi sa hangin. Ito ay hindi maisip sa secular na mundo. Gayunpaman, si Terence ay may jade space, kaya hindi niya kailangan ng masyadong espiritual na chi. Nagkunwari siyang nagulat. Hoy! Isa ka talagang bansang bumpkin na hindi pa nakikita ang mundo. Pinagkakaabalahan mo ang napakaliit na halaga ng espiritual na chi, kahihiyan ka talaga sa ating Green Cloud Pavilion. Si Tony, na naglalakad sa harapan, ay lumingon at ngumisi. Nagtawanan lahat ang iba. Lahat sila ay kinakabahan sa paghihiwalay ng kanilang mga tahanan, ngunit nabawi nila ang kanilang kumpiyansa nang makita nilang sina Terence at Randolph, ang dalawang bumpkin na ito mula sa secular na mundo. Hindi na kailangang sabihin, ang dalawang pinakamasamang cultivation cave na tirahan ay tiyak na pag-aari ng dalawang ito. Namula ang mukha ni Randolph sa pangungutya, ngunit hindi gaanong nag-react si Terence dito. Ngumiti lang siya ng mahina. Ang mga taong ito ay walang iba kundi mga payaso na may baluktot na pag-iisip, na sinusubukang ipakilala ang kanilang presensya sa kanyang harapan matapos ma-pressure ng dalawang pavilion. Nang makita ito, napangiti na lamang ng mapait ang kaawa-awa na nakatatandang kapatid at tinulungan silang dalawa. Mga kapatid, maaaring hindi ninyo ito alam, ngunit ang bundok na ating kinatatayuan ay hindi isang ordinaryong bundok. Isa itong Spirit Mountain, at may malaking Spirit Jade Mine na nakabaon sa ilalim nito.
Kaya naman may espiritong chi na lumalabas sa lupa at nagwawala sa hangin. Ito ay masiksik kaysa saan man sa isla. Spirit Jade Mine. Baka itong Spirit Jade Mine na ito ay naglalaman ng spiritual energy ng langit at lupa. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence na paalala nito sa kanya ang mga energy stone sa karaniwang mundo. Tama. Maari mong minahan ang Spirit Jade mula sa Spirit Jade Mine, at ang Spirit Jade ay naglalaman ng napakayaman na espiritual na chi. Ito ay isang mahusay na item upang tumulong sa cultivation. Ayon sa mga patakaran, ang welcome na bagong pavilion ay magbibigay sa iyo ng isang piraso ng Spirit Jade bawat buwan. Malalaman mo kapag ginamit mo ito. Paliwanag ni Senior Brother. Isang piraso ng espiritual na jade ang ibibigay bawat buwan. Mukhang maganda ang paggamot na ito, ngunit hindi niya alam kung ano ang magiging partikular na mga epekto. Kung ikukumpara sa kanyang jade space, hindi niya alam kung alin ang mas maganda. Gayunpaman, mula sa kung ano ang nararamdaman ni Terence, kahit na ang espiritual na jade na ito ay mas malakas kaysa sa isang energy stone, wala itong lakas na kasing dami ng espasyo sa jade. Ngunit may isa pang bagay na gustong malaman ni Terence ng mas madalian. Ang mga espiritual na jade ay parang may mas mataas na grado kaysa sa mga energy stone mula sa karaniwang mundo, ngunit naglalaman pa rin sila ng espiritual na chi ng langit at lupa. Kung ang kanyang jade space ay maaaring singilin ng mga bato ng enerhiya mula sa karaniwang mundo, mayroon ba itong parehong epekto sa mga espiritual na jade? Halimbawa, magagamit ba niya ang espiritual na jade na ginamit ng iba para mag-recharge? Kung ang espiritual na jade ay talagang mas mahusay kaysa sa jade space, at maaari niyang singilin ito, ito ay magiging isang mahusay na sandata para sa paglilinang. Ang tanong na ito ay nauugnay sa kanyang plano sa paglilinang sa hinaharap. Nang makuha niya ang espiritual na jade, kailangan niyang subukan ito sa lalong madaling panahon. Senior kuya ko, may kaugnayan ba itong mga cultivation residences sa Spirit Jade Mine? Biglang nagtanong si Turner na nasa gilid. Tama. Ang cultivation cave ay matatagpuan sa ibabaw nitong Spirit Jade Mine. Bagamat ang konsentrasyon ng Spirit Chi ay medyo naiiba ayon sa lokasyon, kahit na ang pinakamasama ay hindi bababa sa 10 beses na mas siksik kaysa sa labas. Para sa mga mas mahusay, ito ay daan-daan o kahit libu-libong beses na mas siksik. 3,565. Sina Terence at Randolph sa wakas ay naunawaan ang pinakamasama ay 10 beses lamang, habang ang mas mahusay ay daan-daan o kahit libu-libong beses. Ang pagkakaiba ay parang langit at lupa, no wonder ang mga taong ito ay tuwang-tuwa sa pamamahagi ng mga kuweba. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki ay bumaantong hininga at nagpatuloy. Para sa inyong mga baguhan, ang mga espiritual na jade ay napakahirap makuha sa ibang pagkakataon maliban sa ibinibigay bawat buwan. Sa makatuwid, ang pinakamahalagang bagay na makakaapekto sa pag-unlad ng iyong paglilinang ay ang kuweba. Ang mga may magandang cultivation home ay natural na uunlad sa napakalaking bilis. Ang mga may masamang cultivation na tahanan ay mapapabuti lamang ng kaunti kumpara sa labas ng mundo. Ang mga salita ay nakadirekta kina Terence at Terence, ngunit narinig din ito ng iba. Natahimik ang lahat. Bagamat isasagawa ang kompetisyon sa pagraranggo makalipas ang isang buwan, ang panimulang linya ng unang buwang ito ay natural na mauuna sa iba. Higit pa rito, ang lakas ng mga grassroots rogue cultivator na ito mula sa Green Cloud Pavilion ay mas mahina kaysa sa mga mula sa tumataas na Sky Pavilion at sa malalim na Sekretong Pavilion. Sa makatuwid, kahit na tila nagkaroon pa sila ng pagkakataong makabalik sa pamamagitan ng pag-asa sa buwan ng kompetisyon sa pagraranggo, ang kahirapan ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Kung sila ay mahina na at nakakuha ng pinakamasamang cultivation resources, hindi sila makakakuha ng mas magandang resulta sa rankang competition. Magpapatuloy lamang sila sa pagraranggo sa huli at masisiyahan sa pinakamasamang mapagkukunan ng paglilinang. Ang gayong masamang ikot ay magpapalawak lamang ng agwat sa pagitan nila. Magiging mahirap para sa kanila na baguhin ang mga talahan na yan sa buhay na ito. Mula dito, makikita na ang pagbaba ng Green Cloud Pavilion ay nakatadhana sa simula pa lamang.
Sa sandaling ito, biglang ngumisi si Tony at sinabing, "Hey, kahit na hindi ko may kumpara sa mga taong iyon mula sa makalangit na pavilion at sa mahiwagang pavilion, hanggat ang matandang ito ay maaaring maging pinakamalakas sa Green Cloud Pavilion, makakaakyat pa rin ako sa Green Cloud Pavilion sa hinaharap at sumulong ng isang hakbang pa." Hindi makatutuhan ang mga inaasahan. Tama, ang Green Cloud Pavilion ay mas mababa kaysa sa pataas na Sky Pavilion at ang misteryosong pavilion, ngunit hanggat kaya nilang year-okan ang sarili nilang mga tao, makakaakyat pa rin sila sa hinaharap. Matapos marinig ang mga salita ni Tony, ang mga baguhan ay nagliwanag ang lahat. Nakatitig sila kay Terence at si Randolph na parang biktima. Ang mga persimmon ay dapat palaging dinudurog ng malambot. Ang dalawang bansang bumpkin na ito mula sa secular na mundo ay ang pinakamahinang persimmon. Sina Terence at Randolph at tumingin sa isa't isa nang walang magawa. Wala silang ginawa, pero kahit papaano ay naging target sila ng lahat. Ano ang nangyari sa kanila pagkarating nila sa Sky Class Island? Ngunit hindi mahalaga, haharapin niya ito sa pagdating nito. Si Terence ay isang malakas na tao na pinatay ang kanyang paraan mula sa karaniwang mundo, kaya bakit siya matatakot sa mga lokal na katutubo na ito? Habang nagsasalita siya, huminto na si Gavin. Sa paanan ng bundok, mayroong isang makakapal na koleksyon ng mga cultivation caves. Mayroong 15 kabuuan, ang bawat isa ay hindi masyadong malaki, halos kasing taas ng isang tao, at halos 10 metro kwadrado lamang ang lugar. Ang malungkot na tingin ni Gavin ay dumaan sa mukha ng lahat bago niya tuluyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, "Nagtayo ako ng 3 cultivation na kuweba sa bundok na ito para sa iyo." Ang nasa tuktok ay may pinakamakapal na espiritual na chi, ngunit ito ay ibinigay na ngayon sa tumataas na Sky Pavilion. Ang nasa gilid ng bundok ay may pangalawang pinaka-espiritual na chi na ibinigay sa iyo ngayon. Ang basura ay ang nasa paanan ng bundok sa harap mo, ang pinakamasamang cultivation cave sa buong bundok, magsikap at magsaka, para magkaroon ako ng ilang mga eksperto sa foundation stage sa lalong madaling panahon, kung hindi, hindi ko maiangat ang ulo ko sa harap ng 2 pang manager ng pavilion, at huwag mo akong sisihin sa pagbabalik mo. Nagkatinginan ng lahat at walang lakas ng loob na magsalita. Tinanggap na nila ang katotohanan. Dahil nakapasok sila sa Green Cloud Pavilion, na isang lugar para sa basura, ang pagtrato sa kanila ang pinakamasama. Ito ay isang bagay na matagal na nilang inaasahan. Sa kanila, tanging si Tony at ilang iba pa ang may mga kwalifikasyon upang maging mga eksperto sa pagtatatag ng foundation. Ang iba ay hindi man lang nang ahas na isipin ito. Gayunpaman, kahit na ang pinakamasamang cultivation abode ay may mabuti at masama. Itinuro ni Gavin ang mga pintuan ng cultivation cave sa likod niya at sinabing, "Nakikita mo ba ang mga marka ng numero sa pasukan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, mula sa numero 1 hanggang numero 15, mas malaki ang bilang, mas manipis ang espiritual na chi sa loob. Ang espiritual na chi sa numero 1 ay halos hindi umabot ng 100 beses kaysa sa labas, ngunit pagkatapos ng numero 10, ito ay karaniwang 10 lamang sa labas." Sa puntong ito, binilang ni Gavin ang bilang ng mga bagong dating na naruroon. Eksaktong 15 tao, hindi hihigit at hindi bababa. Hindi niya maiwasang maglabas ng mapaglarong ekspresyon. Ay, tama. Ang sinabi ko kanina ay isang lumang kwento. Nitong mga nakaraang taon, walang mga bagong tao na ipinadala mula sa secular na mundo. Ang Green Cloud Pavilion ay kadalasang nagre-recruit lamang ng 12 o 13 bagong tao, at ang pinakamataas na bilang ay 14 sa isang pagkakataon. Sa makatuwid, ang kuweba bilang 15Q ay matagal na ring inabandona. Pavilion Masters Formation Technique, at ngayon lang ito muling binuksan, I suggest na ang malas na junior brother ay umalis at mag-cultivate sa open, hahaha. Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Lahat sila ay nasa tenterhook, natatakot na sila ang maging malas. Kung sila ay itatalaga sa cave abode no. 15, talagang hindi nila mahahanap ang kanilang mga puntod kahit umiiyak sila. Sige, sisimulan na natin ang pamamahagi ng mga tirahan ng kuweba. Yaong mga tinatawag ang pangalan, humakbang na.
Habang nagsasalita si Gavin, kinuha niya ang listahan ng pangalan at sinimulang ilaan ang mga kuweba ng immortal, na walang balak na makipag-usap sa kanyang miserableng senior na kapatid. Kailangang malaman ng isa na ang master ng pavilion na si Yunfeng ay nilinaw na ang pamamahagi ng mga tirahan ng kuweba ay pinagpasyahan ng dalawang nakatatandang kapatid na namamahala sa bawat pavilion. Sa madaling salita, ang mga nakatatandang kapatid ay dapat ding magkaroon ng karapatang magsalita tungkol sa bagay na ito. Nang makita ang grupo ng mga bagong tao na nakatingin sa kanya ng mapaglarong tingin, hindi maiwasang mamaatla ang mukha ng mapait na nakatatandang kapatid. Kung nanatili siyang tahimik sa kritikal na okusyong ito, hindi siya magkakaroon ng anumang prestihiyo sa harap ng mga bagong taong ito sa hinaharap. Senior Kuya Mold? Pwede mo ba akong tingnan ang alokasyon ng mga kuweba? Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki ay nag-ipon ng kanyang lakas ng loob at sinabi. Ano ang makikita? Ang mga cave abode na ito ay hindi rin ibinibigay sa iyo. Inis na sulyap sa kanya ni Gavin. Hindi mali ang sinabi ni Gavin. Ang 3 pavilion master at 6 na tagapangasiwa ng malugod na bagong pavilion ay nagtayo ng kanilang cultivation na kuweba sa isang hiwalay na bundok sa tabi nila, ngunit hindi ito ang itinatanong ng kaawa-awang senior na kapatid. Nahihiya lang siyang bumulong, pero. Nang hindi na hinintay na matapos magsalita ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid, ikinaway na ni Gavin ang kanyang kamay at nagsimulang pumili ng mga pangalan para ilaan ang mga kuweba ng walang kamatayan. Hernan. Dito. Agad namang humakbang ang isa sa mga bagong dating. Para naman sa kahabag-habag na nakatatanda, awkwardly lang siyang umatras. Kahit anong opinyon niya, hindi siya pinapansin ni Gavin, kaya ano ang magagawa niya? 3,566. Ang kanyang sariling lakas ay hindi katugma sa kabilang partido, at ang kanyang nag-iisang taga-suporta sa Green Cloud Pavilion ay nawala ng walang bakas. Hindi niya kayang makipagkompetensya sa kabilang partido sa anumang aspeto. Maliban sa patuloy na pagiging duwag, ano pa ang magagawa niya? Tinapik ni Terence ang kanyang balikat para aliwin siya. Ang kaawa-awang tao ay isang mabait na tao, ngunit saan man siya naroroon, ang mga tapat na tao ay palaging binyo-bully. Lumingon si Terence sa bagong dating may impresyon siya sa kanya. Siya ang pinakamaingay sa lahat ng taong tumawag kay Yunfeng na, hindi patas. Ika-9 na pinsan, huwag mo akong kalimutan. Si Tony, na nasa karamihan, ay agad na nabalisa. Sa suporta ni Gavin, naisip niyang nasa bulsa na niya ang tirahan ng kuweba bilang numero 1. Hindi niya inaasahan na ang unang tinawagan ni Gavin ay hindi siya, kundi si Hernan Quayle, na hindi pa niya nakilala. Anong nagmamadali? Sinulyapan siya ni Gavin na may kawalang kasiyahan bago bumaling kay Hernan, na humakbang pasulong, at minisyon. Bago siya umalis sa malugod na bagong pavilion, siya ay partikular na tinawag ng pavilion master na si Yunfeng upang magbigay ng ilang mga tagubilin, at ang target ay si Hernan Quayle. Sino ba kasing nagtanong sa lokong ito na sumigaw ng pinakamalakas ngayon? Ikaw ay isang grassroots rogue cultivator na wala lang, gayunpaman ay naglakas loob kang tumawag para sa kalokohan *T patas. Wala bang nagturo sa iyo na sa mundo ng paglilinang, kamao ang pinakamagandang bagay? Dahil tinitigan ito ni Gavin, biglang naramdaman ni Hernan na may mali. Noong una, naisip niya na nag-iwan siya ng malalim na impresyon sa puso ng senior brother steward na ito, kaya naman inalagaan muna niya ito. Ngayong naisip na niya ito, bagamat nag-iwan siya ng malalim na impresyon, maaaring hindi ito magandang bagay. Sabi nga sa kasabihan, ang ibong nangunguna ay nababaril. Gaya ng inaasahan, tumingin sa kanya si Gavin at ninisyon, congratulations, junior brother Quayle. Simula ngayon, sayo na ang cave abode number 15. Cave abode number 15 sa paanan ng bundok. Ito ang pinakamasamang immortal na kuweba sa kasaysayan, na hindi gaanong mas mahusay kaysa sa pagiging nasa open air. Hindi maiwasang matarante ang isip ni Hernan. Nang marinig niya ang masayang tawa ng ibang mga bagong dating sa paligid niya, sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, at lumitaw ang mga asul na ugat sa kanyang noo.
Bakit kailangan kong pumunta sa Worst Immortals Cave? Senior Brother Mold, I didn't offend you. Hindi ba ang Immortals Cave na ito ay naipamahagi ayon sa lakas? Dahil ang umakyat na Sky Pavilion at ang malalim na sekretong pavilion ay ang pinakamalakas, kung gayon, kahit na tayo ang pinakamalakas at may kakayahan pa rin na ipamahagi ito sa ating pinakamahina at may pinakamahina. Lakas, tama. Isa akong Sky Class late phase peak, kung tutusin, hindi naman ako busog, pero kahit papaano ako na-assign sa cave number 15. Hindi mo ako nasaktan, ngunit hindi ko kayang saktan ang sinumang nasaktan mo. Malamig na tumikim si Gavin, bakit? Hindi ba kontento si Junior Brother Quail sa aking mga ayos? Pagkatapos ay maaari mo akong Aidmanda. Pumunta sa dakilang Pavilion Master ng malugod na bagong pavilion at Aidmanda ako. Ang utos na ito ay malinaw na ibinigay ni Yunfeng, kaya hindi natakot si Gavin kay Hernan. Ako. Nagngangalit ang mga ngipin ni Hernan. Bagamat ayaw niya, hindi siya nang ahas na kontrahin si Gavin sa publiko. Kahit papaano ay mayroon pa rin siyang numerong 15. Bagaman ito ang pinakamasamang kuweba sa kasaysayan, ito ay mas mabuti kaysa wala. Kahit na hindi niya alam kung may suporta si Gavin, hindi talaga siya natatakot na sabihin sa kanya ni Gavin. Sa sandaling ito, napigilan lang niya ang kanyang galit at sinabing, hindi ako maglakas loob. Ngunit dahil dapat nating masira ang yugto ng pagtatatag ng pundasyon, at binigyan kita ng pinakamasamang kuweba, hindi mo ako masisisi kung mabaigo tayo. Hollering. Sabi mo hindi ka maglakas loob, pero naglakas loob ka pa ring makipag-usap sa akin tungkol sa mga kondisyon. Kung hindi ka pa nasisiyahan, ayos lang. Palagi akong naging patas at demokratikong tao. Ibibigay ko kay Tony ang pinakamagandang tirahan sa kuweba, ngunit bibigyan din kita ng pagkakataong hamanin siya. Kung kaya mo siyang talunin, ang kuweba ay magiging numero 1 sa iyong tahanan. Strong are respected. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng chance. Nang marinig ang mga salita ni Gavin, tuwang-tuwa agad si Tony at pinukaw si Hernan, gusto mo bang lumaban? Kung hindi dahil sa pangsyam kong pinsan, hindi na ako mag-abala sa Sky Class late phase peak na tulad mo, ngunit bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kung matatalo ako, handa akong kunin ang kuweba number 15, at kung kaya kung maabot ang pundasyon ng kuweba. Sisihin mo ang langit o kahit kanino at hayaan mo akong mapagalitan si Kuya Mold. Hernan, ano sa palagay mo ang marangal na ugali at hindi mapag-aalinlangan ang integridad ni Junior Brother Tony? Labis na nasiyahan si Gavin sa reaksyon ni Tony. Ngayon, gusto niyang makita kung ano ang sasabihin ni Hernan. Tumingin si Hernan sa sabik na si Tony, at ang kanyang mukha ay biglang naging berde at lila. Isa lang siyang Sky Class late phase peak, at nakalusot lang siya kanina hindi pa ganoon katatag ang mga foundation niya, at ang kalaban niya ay ang Sky Class late phase peak full phase. Hindi bababa sa 2 antas ang pagitan nila, paano siya lalaban? Kung talagang mag-aaway sila, baka hindi man lang sila makapag-casual move sa kanya. Nang makitang umatras si Hernan Quail, sinabi ni Tony na may mapang-asar at mapang-hamak na ekspresyon, walang tapang na basura, sa palagay ko hindi ka dapat tawaging Hernan sa hinaharap, tawagin mo na lang siyang basurang Quail. Inasahan na ito ni Gavin at ngumiti ng walang pakialam. Turning to the rookies, he said, hindi lang sa kanya ang sinabi ko ngayon, kundi sa inyong lahat. Kung hindi kayo kontento sa cave abode na naka-assign sa inyo, walang problema. Basta matalo nyo si Tony dito, number 1 ang cave abode. Syempre, if you have a good relationship in private, I can also exchange caves immortal. Tuwang-tuwang nilabas ni Tony ang kanyang dibdib. Mayroong 15 mga baguhan dito, at maliban kina Terence at Randolph, siya lang ang Sky Class late phase peak. Walang makakatalo sa kanya. Si Terence at Randolph, ang dalawang bumpkin na ito mula sa secular na mundo, kahit na pareho silang nasa full cultivation, hindi niya ito ilalagay sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang kanya ng lupa ng isla ng Sky Class, at kahit na sila ay nasa parehong antas ng lakas, ang kanyang tunay na lakas ay mas malakas kaysa sa mahihinang dayuhan mula sa secular na mundo. Walang paraan upang ihambing ang mga ito.
Nang makitang walang nang ahas na magsalita, nagpatuloy si Gavin sa pagtawag ng mga pangalan. Terence. Eto Kuya Mold. Mahinang sagot ni Terence at naglakad palabas ng crowd. Nandito siya para hanapin si Zhang Liju, hindi para manggulo. Hindi masyadong inisip ni Terence ang ginagawa ng lalaking ito, ngunit hindi niya ito pinigilan. Ang mga magsasaka na maaaring makarating sa lugar na ito ay dapat na gumawa ng mga paghahanda noon pa man. Sa mundo ng paglilinang, iginagalang ang malalakas. Kung hindi ka kasing galing ng iba, walang masasabi. 3,567. Set of abode number 14. Tumingin si Gavin kay Terence na may mapanuksong ngiti. Dapat mo talagang pasalamatan ang walang kwentang junior brother na si Quail. Kung hindi dahil sa pag-uudyok niya ng gulo sa oryentasyon, ang kuweba number 15 ay naihanda na para sa iyo. Ngayon, bagamat ang kuweba number 14 ay ang pinakamasama kumpara sa iba pang mga kuweba, ito ay isang mabuting gawa pa rin kung ikukumpara sa iyong mga numerong kuweba 15. Ang Terence na ito ay isang tagalabas, at marami siyang pinagdaan ng problema, kaya kakaiba kung mabait si Mingju sa kanya. Nang hindi naghihintay na magsalita si Terence, nagpatuloy si Gavin, Randolph, tirahan sa kuweba numero 13. Dito. Randolph sa gilid ni Terence at nag-isip sandali bago bumulong kay Terence, Kuya Linford, bakit hindi ka pumunta sa kuweba number 13 ko para magtanim ng sama-sama sa hinaharap? Kahit na hindi ito mas mahusay kaysa sa kuweba numero 14, makakatulong pa rin ito. Si Randolph ay nasa ilalim na ng pangangalaga ni Terence noong siya ay nasa karaniwang mundo, at ngayong siya ay nasa Sky Class Island at nakita na si Terence ay nakakuha ng numerong 14 na kuweba, at na siya ay mas mahusay kaysa sa kanya, natural na kailangan niyang ibalik ang pabor. Sa ganang kanya, isang patak ng kabaitan ang dapat suklian ng bukal. Kung hindi, si Randolph Turner ay magpapabaya sa sarili niyang konsensya. Hehe. Magsama-sama kayo. Kawawa naman si junior brother, hindi mo ba sila tinuruan ng rules? Mataas ang lakas ni Gavin, kaya natural na maganda ang kanyang pandinig. Nang marinig niya ang mga salita ni Randolph, agad siyang tumawa ng mapanukso. Baka sa mukha ng senior na kapatid ang kahihiyan. Maaari lamang siyang humakbang at magpaliwanag sa kanilang dalawa. Mga kapatid na lalaki, ang dami ng espiritual na enerhiya na nalilikha ng cultivation cave ay naayos araw-araw. Kung ang dalawang tao ay naglilinang ng magkasama, ang epekto ay ibabahagi. Kahit na numero 1 ang kuweba, kung dalawang tao ang pumasok, ang epekto ay magiging katulad ng sa kuwebang numero 7 o 8. Bukod dito, pagkatapos ng mahabang panahon, ang espiritual na enerhiya ng kuweba ay malalampasan, at ang epekto ay dahan-daang lumalala. Kaya, ang Pavilion Master ay nagtakda na ang bawat kuweba ay maaari lamang gamitin para sa isang tao na magtanim. Nakikita ko. Naunawaan ni Terence at tinapik ang balikat ni Randolph, I appreciate your kindness, but the cultivation method I practice is a bit special. Wala itong mataas na requirement sa concentration ng spiritual energy. Sapat na ang cave no. 14. At saka, hindi ba sinabi nitong senior brother na si Meng na ito na may pagkakataon pa na baguhin ito? Isang espesyal na pamamaraan ng paglilinang. Ang mga salitang ito ay nagpangiti kay Gavin sa kanyang puso. Siya ay nasa North Island sa loob ng napakaraming taon, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang cultivator na hindi nangangailangan ng espiritual na enerhiya, maliban kung ito ay isang pisikal na cultivator. Ngunit si Terence ay malinaw na isang espiritual na guro, hindi ba't nagyayabang lamang iyon? Gayunpaman, mula sa pananaw ni Gavin, si Terence ay nagpapanggap lamang na malakas at ayaw niyang maliitin siya ng mga tao. Tungkol naman sa huling bahagi ng kanyang pangungusap, hindi masyadong inisip ni Gavin. Maaaring dumating si Terence sa isla na may lakas ng Sky Class Late Phase Peak, ngunit ang isang peak sa Common World ay maaaring hindi kasing lakas ng Sky Class Late Phase sa North Island. Tungkol naman kay Terence, malamang ay hindi pa niya alam ang sitwasyon. Naisip niya na siya ang nasa tuktok ng mundo sa karaniwang mundo, at ganoon pa rin siya pagkatapos makarating sa Sky Class Island. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Bakit tinawag na Sky Class Island ang Sky Class Island?
Hindi ba't nangangahulugan iyon na sa isla, mayroong kasing daming sky-rank powerhouses gaya ng mga aso? Ang sky class lang ang pinakakaraniwan sa mga disipulo dito, at akala nila sila ay mga guro. Kuya Linford, naghahanda ka na. Randolph na nabigla. Hindi niya maiwasang humanga kay Terence nang makita niyang mahinahong tumango si Terence. Tulad ni Terence, hindi siya masaya kay Gavin at sa iba pa, ngunit wala siyang kumpiyansa na hamanin ang lokal na Sky Class late phase peak. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng Sky Class Island at ng sekular na mundo, at ang panganib ay napakalaki. Habang sila ay nag-uusap, si Gavin ay natapos ng ipamahagi ang mga silid. Sabay-sabay na masaya at malungkot ang mga baguhan, natural na tuwang-tuwa ang mga nakakuha ng maganda, habang ang mga nakakuha ng masama ay nakasimangot na parang nawala ng mga magulang. Ang tanging nakakaaliw sa kanila ay ang tatlong pinakamasamang kuweba ay malamang na kinuha ni Terence at ng iba pang dalawang malas na bastard. Sa huling pagkakataon, sasabihin ko. Kung hindi ka masaya sa akin, lumabas ka at hamanin mo si Tony. Kapag narinig kong nagsalita ka ulit sa likod ko pagkatapos ng araw na ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Pinunasan ni Gavin ang kanyang malamig na mga mata sa mga bagong dating. Napagpasyahan niyang itatag ngayon ang prestihiyo ni Tony. Pagkatapos ng lahat, si Tony ay ang kanyang direktang subordinate. Sasamantalahin niya ang pagkakataong ito upang maitatag ang kanyang prestihiyo at tulungan siyang pamahalaan ang mga bagong dating na ito sa hinaharap. Sino pa ba ang hindi kumbinsido? Bilisan mo at lumabas ka. Mayabang na sabi ni Tony. Isa itong pagkakataon na espesyal na inihanda ni Gavin para magpakitang gilas siya, at hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Mas mabuti kung may bulag na hanggal na humakbang at ipakita sa mga taong ito ang kanyang lakas. Sa kasamaang palad, walang nang ahas na hamanin si Tony sa kabila ng kanyang pag-asam. Hindi man sila na-assign sa perpektong tirahan, sa puso lang nila siya papunahin. Hinahamon ng isang Sky Class late phase peak tulad nito. Hindi ba't humihiling iyon na mapahiya? Sok! Ang daming duwag na walang lakas ng loob. Nagmura si Tony. Nang sumulyap siya kay Terence, biglang nagningning ang mga mata niya, "That country bumpkin from the secular world, hindi mo ba sinabi na gusto mo akong hamanin sa isang labanan? Anong problema? Duwag ka na ba ngayon?" Hehe. Wala akong sinabi dahil gusto kong ibigay ang pagkakataong ito sa iba. Pero dahil lahat ng tao ay sobrang humble, pinipilit ko lang ang sarili ko na gawin ito. It would be impolite to refuse. Tumawa si Terence habang naglalakad palabas ng crowd. Baka iniisip ng lahat na napakadali mong bugbugin, kaya ayaw nilang bugbugin ka. A chance to show off. Masyadong madaling talunin. Tumawa ng malakas si Tony na parang isang malaking biro lang ang narinig niya. Ikaw, isang bansang bumpkin mula sa sekular na mundo, sa tingin mo ay pagkakataon ito para magpakitang gilas. Ang mga mangmang ay tunay na walang takot. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang pagkakaiba ng Sky Class Island at ng sekular na mundo. Ngumiti si Terence nang walang pakialam at lumingon kay Gavin. Senior Kuya Maud, dahil ikaw ang humiling sa amin na hamanin ka, sa tingin ko ay hindi ka lalabag sa mga patakaran ng Welcome Pavilion. Gusto ko lang malaman, paano kung mapatay tayo o masugitan? Walang mata ang mga kamao at paa. Hanggat ito ay isang formal na laban, at magkasundo ang magkabilang panig, walang mananagot sa pagkamatay o pinsala. Ngumisi si Gavin, ngunit puno ng pangungutya ang kanyang mukha. Sa abot ng kanyang pag-aalala, kahit na si Terence ay Sky Class late phase peak, isa pa rin siyang peking mula sa karaniwang mundo kahit na ang isang normal na Sky Class late phase peak ay maaaring magpababa sa kanya, lalo pa ang isang lokal na master tulad ni Tony. Talagang nagyabang siya ng walang kahihiyan at nagtanong kung ano ang gagawin kung siya ay namatay o nasugatan. Ang mga tao mula sa sekular na mundo ay talagang marunong kumilos ng mahigpit. 3,568. Gayunpaman, ang mga taong hindi pa nakakita sa mundo ay nadama na sila ang pinakakahanga-hanga. Hindi ba't ganoon din ang Polaka sa ilalim ng balon? Don't worry. No matter what, kapwa-disipulo pa rin tayo ng Green Cloud Pavilion. At most, lumpo lang kita, hindi papatayin.
Naikuyom ni Tony ang kanyang mga kamao habang naglalakad patungo kay Terence na may masamang ngiti. Ang mga tao sa paligid ay nagmamadaling umatras sa gilid at mukhang nanunood sila ng magandang palabas. Kung tutuusin, ito ang unang labanan na nasaksihan nila simula noong pumasok sila sa pavilion. Sa isang panig ay ang pinakamalakas sa mga bagong disipulo, si Tony, at sa kabilang banda ay si Terence mula sa sekular na mundo. Pareho silang napaka-interesante na mga tao, kaya natural na dapat nilang tangkilikin ang palabas. Junior Brother Terence, kung hindi mo kaya, aminin mo na lang ang pagkatalo. Sa ganitong paraan, hindi kanya magagawang atakihin pagkatapos ng laban. Sabi ng lalaki kay Terence bago umatras. Tulad ng iba, hindi niya akalain na mananalo si Terence, at kung hindi aaminin ni Terence ang pagkatalo, maaari siyang mamatay. Nakita na ni Randolph ang lakas ni Terence sa karaniwang mundo, ngunit nag-aalala pa rin siya. Pero hindi niya masabi kay Terence na huminto, kaya sinabi niya, "Good luck, Kuya Linford." Tumango si Terence sa dalawa at bumaling kay Tony, "Please. Maglakas loob ka pa ring kumilos ng matigas sa harap ko kapag nagkakaproblema ka. Talagang hindi mo alam kung paano baybayin ang salitang kamatayan." Tumawa si Tony habang sumusugod sa harap ni Terence at ginamit ang ika-20 anyo ng libong paa nang walang anumang babala. Isa itong martial technique na nakasanayan niya. Ang 1,000 paa ay may kapangyarihan ng 1,000 cat-ties, at ito ay sapat na makapangyarihan upang pumatay kahit isang lokal na eksperto sa parehong antas, hindi pa banggitin na ang kabilang partido ay isang parallel import lamang mula sa sekular na mundo. Nagbago ang mukha ng lahat nang tinamaan sila ng shockwave. Tanging si Terence, na siyang kasama, ang hindi nataranta. Hindi siya gumamit ng anumang magarbong galaw at ginamit ang ika-15 estilo ng nagngangalit na apoy na 8 trigram palm. Ayaw niyang isipin ng iba na masyado siyang malakas, kaya hindi niya ginamit ang pinakamalakas niyang galaw. Gayunpaman, ang ika-15 na estilo lamang ng wildfire na 8 trigrams palm ay sapat na upang patayin ang isang sky-class late phase peak. Ayaw niyang kitilin ang buhay ni Tony, dahil malamang na hindi na siya maaaring manatili sa North Island. Sa makatuwid, ang kanyang layunin ay itatag lamang ang kanyang kapangyarihan at iparamdam sa mga tao na hindi siya madaling eyebully, ngunit hindi siya papatay ng mga tao sa unang sandali. Kung makaka-address si Tony, maganda iyon. Kung hindi, pagkatapos ay siya ay dalhin ito sa. Hindi niya pinatay si Tony, kaya hindi siya tatayo ng malalaking putok na iyon. Bang! Bang! Boom! Nagbanggaan ang binti at palad, at napalipad si Tony ng palad ni Terence. Ang kanyang mga panloob na organo ay naramdaman na parang lumipat sila ng posisyon, at wala siyang oras upang magpumiglas na bumangon. Nagsuka siya ng dugo sa lupa, na isang nakakagulat na tanawin. Natahimik ang lahat, humihingal lang habang nakatingin kay Terence nang may pagtataka. Para makapagpadala. Sky-class late phase peak na lumilipad gamit ang isang palad. Anong uri ng kapangyarihan ito? Lahat ba ng tao sa secular na daigdig ay ganito kalaki? Hindi lang ang mga baguhan, kahit si Gavin ay nakatingin kay Terence na hindi makapaniwala. Si Tony ay maaaring isang grassroots practitioner, ngunit hindi siya mahina sa sky-class full cultivation, ngunit siya ay natalo sa isang galaw ng isang karaniwang mahinang mundo. Ito ay masyadong nakakagulat. Salamat sa pagpayag na manalo ako. Bahagyang ngumiti si Terence. Upang hindi ilantad ang kanyang lakas sa foundation stage, sadyang pinigilan niya ang kanyang lakas sa sky-class full master, ngunit kahit na ganoon, si Tony ay mahina pa rin sa kanyang harapan. Ni hindi mo matatalo ang isang parallel import mula sa sekular na mundo. Wala ka talagang silbi. Tumingin si Gavin sa bugbog at pagod na si Tony sa lupa at nagmura sa galit. Ito ay isang espesyal na pagkakataon para kay Tony na magpakitang gila sa harap ng mga baguhan, ngunit inalis ni Terence ang lahat ng atensyon mula sa kanya. Ang mga malalakas ay iginagalang, at ang mga baguhan na ito ay pawang mga taga-bakod. Ang tanging dahilan kung bakit sila nagsisikap na pasayahin si Tony ay dahil siya ay malakas at may malakas na background, ngunit ngayong ibinaba siya ni Terence sa isang galaw, nagbago ang sitwasyon.
Bagamat ang mga taong ito ay hindi direktang pumunta kay Terence dahil sa kanilang malaking nakatatandang kapatid na si Gavin, alam nila na hindi magiging madali para kay Tony na i-recruit sila sa hinaharap mula sa paraan ng pagtingin nila kay Terence. Kahit papaano, kailangan niyang tanungin si Terence, ang misteryosong lalaking ito. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, si Tony ay nagpumiglas ng malungkot ng ilang sandali bago siya tuluyang bumangon at tumingin kay Terence na may mga mata na puno ng puot. Sa pagkakataong ito, marami na siyang nawala ng mukha sa harap ng lahat. Ang pagkatalo ng isang bansang bumpkin mula sa sekular na mundo sa isang galaw lamang ay isang malaking kahihiyan na mahirap alisin sa buhay na ito. Kung ang balitang ito ay lumabas, maaari niyang kalimutan ang tungkol sa pagkakaroon ng paninindigan sa malugod na bagong pavilion sa hinaharap. Mukhang hindi ka kumbinsido, pero okay lang. Kakasimula pa lang ng laban at isang galaw ko lang. Nag-iinit lang ako at hindi pa nakakapasok sa tamang estado. Bakit hindi natin ituloy? Walang pakialam na tumingin si Terence kay Tony. Halatang hindi kumbinsido ang lalaki. Higit pa. F***sake. Warm up. Wala sa tamang estado. Nang makitang ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya, muling nagbago ang ekspresyon ni Tony, at hindi niya namamalaya na umatras ng 2 hakbang. Bagamat hindi siya pinatay ngayon ni Terence, nasugatan pa rin siya ng ika-15 estilo ng wildfire na 8 trigram palm. Hindi ba niya nakita na dumura na siya sa lupa? Sa mga oras na ito, hirap na hirap siyang bumangon dahil nakahawak siya sa kanyang huling bahagi ng mukha. Kung siya ay muling tamaan, siya ay papatayin sa lugar. Ang ilan sa mga baguhan ay hindi napigil ang tumawa nang makita nila si Tony na natakot sa mga salita ni Terence. Si Tony ay nagpapakitang gilas at kumikilos na parang hindi siya magagapi, ngunit natakot siya hanggang sa puntong ito pagkatapos ng isang palad. Napakalaki ng contrast. Sinasabi lang niya na kulang acting ni Terence, pero parang siya ang nagsabi niyan. Walang hiya talaga siyang nagyayabang. Ngayon, nabigo siyang kumilos ng cool at naging tanga. Anong tinatawa-tawa mo? Sparring match lang ang labanan sa pagitan ng mga kapwa-disipulo. Nakakatuwa ba? Natatawa ka dahil sa tingin mo ay sapat ka na. Gusto mo bang umakyat at sumubok? At si Tony, tanga, hanggang kailan mo ako ipapahiya? Bilisan mo. Malungkot ang mukha ni Gavin. Kung hindi dahil sa napakaraming tao ang nanunood, siya mismo ang nabugbog ni Tony. Sa simula pa lang, malinaw na ni Tony na susuportahan siya. Pero ngayon, naging katatawanan na siya. Ito ay hindi lamang nakakahiya para kay Tony, kundi para din kay Gavin. 3,569. Naramdaman ng nakamamatay na tingin ni Gavin sa kanyang likuran, tumibok ang puso ni Tony, ngunit ayaw niyang mawala ng mukha. Mabilis niyang ibinuga ang kanyang dibdib at sinabing, ano bang ipinagmamalaki ng bansang bumpkin na tulad mo? Talagang hindi mo alam ang kalawakan ng langit at lupa. Kanina lang, iniisip ko lang ang mga kapwa ko disipulo, kaya hindi ko ginamit ang buong lakas ko. Pero hindi ko inaasahan na gagamitin mo talaga ang buong lakas mo para harapin ako. Kung hindi dahil sa huling yugto ko, patay na si Sky. Ang malambot na puso ay nagbigay daan sa iyo na magkaroon ng ganoong malaking kalamangan sa tingin mo ba ay matatalo mo ako, isang punong-puno ng Sky-class island na talagang isang hamak na taong lasing sa tagumpay. Ang mga salita ni Tony ay nagpatingin sa mga baguhan kay Terence ng may pag-iisip. Iniligtas ng mga salitang ito ang ilan sa mukha ni Tony. Mula sa kanyang mayabang na pag-uugali ngayon, normal na sa kanya ang pagiging pabaya at hindi gamitin ang kanyang buong lakas. Kung tutuusin, kung may magsasabi na ang isang Sky-class Island Master ay hindi kayang talunin ang isang normal na World Master sa parehong antas ng lakas, iyon ay masyadong hindi makatwiran, ito ay ganap na labag sa sentido komon. Kaya pala, nagtataka nga ako kung bakit ang dali mong napilayan. Tumango si Terence bilang realisasyon. Tulad ng sinabi ko, madali at kaaya-aya na talunin ka. Ngunit dahil ito ay isang sandali ng kawalang ingat, kung gayon mangyaring gawin ang iyong makakaya at gawin natin itong muli. Ito ay patas at makatarungan din. Tumingin si Terence kay Tony na may kalahating ngiti pagkatapos niyang magsalita.
Ang lalaking ito ay halatang hingal na hingal, ngunit nakahanap pa rin siya ng dahilan. Siya ay isang patay na pato na tumangging aminin ang pagkatalo. Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Tony. Sa titig ng lahat, na ipagpatuloy lang niya ang pagsasabi ng, Ikaw ay medyo masama, hindi ba? Nasugatan na ako ng husto sa palihim na pag-atake mo kanina, at gusto mo pa akong labanan ka. Malinaw na gusto mo akong patayin. Paano ito? Maghintay ka lang, ipapakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng isang tunay na Sky Class Full Master sa ranking competition isang buwan mula ngayon. Hindi. Ano ang Foundation Stage Expert? Pagdating ng panahon, paiiyakin kita sa ritmo. Makalipas ang isang buwan. Mabuti na rin iyon. Magsasanay ako ng husto at baka hindi na kita kailangang tambangan. Walang pakialam na sabi ni Terence. Dahil napakatigas ng ulo ni Tony, hindi na nag-abala pa si Terence na pilitin siya. Naabot na niya ang kanyang layunin na itatag ang kanyang kapangyarihan, at kung patuloy niya itong pipilitin, natatakot siya na ang mga nakatataas sa pavilion ay maiinis, na hindi maganda. Agad siyang lumingon kay Gavin at sinabing, Senior Kuya Mold, dapat valid pa rin ang rules na itinakda mo, di ba? Tungkol naman kay Gavin, wala siyang pakialam kung nasaktan siya o hindi. Sa anumang kaso, ang kanyang mga aksyon ngayon ay lubos na nasaktan sa kanya, at walang paraan para sa kanilang dalawa na magkasundo. Siyempre counted pa rin. Sinulyapan ni Gavin si Tony na may mapupulang mukha, ngunit hindi niya ito itinanggi. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang patakaran na itinakda niya sa publiko. Hindi niya magawang sampelan ang sarili at itanggi. Mabuti naman, kung gayon, aasa ako sa iyo, Kuya Mold. Nangiti si Terence. Akala ng lahat ay nagmamadali siyang hihingi kay Tony ng numero 1 kuweba, ngunit lumingon siya kay Hernan, Brother Quail, gusto kong gamitin ang kuweba kong tirahan number 14 para ipagpalit ang kuweba mong tirahan number 15. Posible ba iyon? Natigilan si Hernan, nakatingin kay Terence na hindi makapaniwala. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran, ngunit gusto ni Terence na makipagpalitan ng mga kuweba sa kanya. Bagamat ang cave abode no. 14 sa paanan ng bundok ay ang pinakahuli din sa lahat ng mga kuweba, ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa cave abode no. 15 na siyang pinakamasamang cave abode sa kasaysayan at inabandona sa kalagitnaan. Kung ang cave abode no. 15 ay maaaring mawalan ng pag-asa sa lahat, ang cave abode no. 14 na ay maaari pa ring malampasan ang iba hanggat ito ay nagsusumikap. Ang isa ay nagpidama sa mga tao ng kawalan ng pag-asa habang ang isa naman ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. Ang pagkakaiba ng dalawa ay parang pagkakaiba ng langit at lupa. Ito. Ayos ba talaga ito? Pagkatapos niyang mag-react, tuwang-tuwa si Hernan. Hindi siya tanga, at nahuhulaan niya kung bakit ginawa iyon ni Terence. Kahit na ang paggawa nito ay malamang na makasakit kay Tony at maging sa kanyang nakatatandang kapatid na si Gavin, hindi siya natatakot dito. Nasaktan man niya sila o hindi, imposibleng tanggapin siya ng mga taong ito. Kung hindi, hindi nila itinalaga sa kanya ang kuweba ng tirahan no. 15 sa paanan ng bundok nang walang sinasabi. Ngayong nagpakita ng kabaitan si Terence sa kanya, nagawa niyang magbago mula 15 hanggang 14. Para itong meat pie na nahulog mula sa langit, maaari pa nitong baguhin ang landas ng kanyang buhay. Paanong hindi siya matutuwa? Of course you can. Kakasabi lang ni Kuya Meng na pwede tayong magpalit ng cave abodes in private. Walang pakialam na sabi ni Terence habang nakatingin sa madilim na mukha na si Gavin. Para kay Hernan, ito ay isang bagay na maaaring magbago sa takbo ng kanyang buhay, ngunit para kay Terence, ito ay isang maliit na bagay lamang. Iyon ang unang beses na nakilala ni Terence si Hernan, ngunit sa nakita niya noon, hindi siya masyadong malakas na tao, ngunit mainitin ang kanyang dugo, at bihira iyon sa malamig na mundo ng pagsasanay. Maganda ang impresyon ni Terence sa kanya, at hindi siya magiging mademo pagdating sa maliit na pabor na tulad nito. Kung gayon kailangan kong magpasalamat kay Kuya Linford. Hindi na nagabalang tingnan ni Hernan ang mga ekspresyon ni Gavin at Tony. Masaya siyang sumang-ayon at naglakad sa likuran ni Terence.
Pagkatapos ng nangyari ngayon, si Tony at ang iba pa ay mas magagalit sa kanya sa hinaharap. Kung gusto niyang manatili dito, kailangan niyang makipagtulungan kay Terence at sa iba pa. Bagamat nanggaling si Terence sa secular na mundo, mayroon siyang magandang impresyon sa kanya at nararapat na makipagkaibigan. Tumingin si Terence kay Tony at sinabing, kung gayon, akin na ang numerong 15 kuweba. Tony, ayon sa mga alituntunin ni Kuya Mold, gagamitin ko ito upang ipagpalit ang numero 1 kuweba. Hindi mo nababalikan ang iyong salita, tama? Ano? Gusto mo talaga akong tumira sa pinakamasamang Immortals Cave sa kasaysayan? Nagtataka pa rin si Tony kung bakit hindi nakipagpalitan ng mga kuweba si Terence sa kanya pagkatapos manalo, ngunit sa halip ay nakipagpalitan ng mga kuweba kay Hernan. Ano ang iniisip niya? Hindi kaya niya gusto ang kuweba ng sarili niyang immortal. Masaya siya noong una, ngunit ngayon na napagtanto niya ang intensyon ni Terence, para siyang tinamaan ng kidlat. Nagtagal siya bago niya napagtanto kung ano ang nangyayari, at ang kanyang mga mata ay lumibot sa pagitan ni Terence at Hernan, na parang gusto niyang balatan sila ng buhay. Kailangang malaman ng isa na kahit hilingin sa kanya na ipagpalit ang numero 1 sa kuweba para sa numerong 14, sapat na iyon para mag-igting ang kanyang mga ngipin. Hindi niya akalain na maglalaro pa si Terence ng mas malupit, gusto niyang tumira siya sa kuweba bilang 15, ang pinakamasamang kuweba sa kasaysayan. Ito ay isang F***king na hindi mapagkakasundo na puot. Ang pag-iisip na manirahan sa kuweba ng pinakamasamang immortal sa kasaysayan para sa susunod na buwan at maging katatawanan ng lahat ng mga bagong dating ay nagparamdam kay Tony na malapit na siyang magkaroon ng mental breakdown. 3,570. Ikasyam na kuya, kailangan mo akong tulungan. Nakatingin lang si Tony kay Gavin. Sa panahong ganito, tanging ang kanyang pangsyam na pinsan ang makapagpapasya sa kanyang kapalaran. Hanggat sinabi ni Gavin na ito ay hindi wasto, magiging maayos ang lahat. Galit na tinitigan siya ni Gavin. Kung hindi dahil sa walang kwentang basurang ito, hindi siya mahuhulog sa nakakahiyang sitwasyon. Parang tubig na nabuhos ang mga sinabi niya kanina. Paano niya maibabalik ang mga ito sa napakaraming tao na nanunood? Kung babalikan niya ang kanyang salita sa oras na ito, hindi lamang magiging katatawanan si Tony, ngunit maging si Gavin ay magiging katatawanan sa malugod na bagong pavilion. Hindi niya maiangat ang kanyang ulo sa harap ng mga kaitiwala ng 2 pang pavilion. Sa ilalim ng tingin ng lahat, si Gavin ay napangiti na lamang at nasabi, ito ang tuntunin ng malugod na bagong pavilion. Pakiramdam ni Tony ay parang nawalan siya ng mga magulang, ngunit nalulunok lamang niya ang kanyang galit sa ilalim ng panggigipit ni Gavin. Si Terence naman, mahinang ngumiti, matalino si Kuya Mold. Si Gavin ay nagbigay ng isang walang pangakong N, ngunit ang kanyang papuri ay nakakadiri gaya ng pagkain ng langaw, ang uri ng langaw na kalalabas lang mula sa isang cesspit. Ngunit kaagad, lumingon si Terence kay Randolph, Randolph, ipagpapalit ko ang numero 1 tirahan ng kuweba sa iyong tirahan sa kuweba bilang 13, okay lang ba? Nagbago na naman. Nagkagulo ang karamihan. Ipinagpalit ni Terence ang kanyang numerong 14 sa numerong 15 ni Hernan upang salakayin si Tony. Naiintindihan ito, ngunit gustong ipagpalit ng taong ito ang kanyang numero 1 sa numerong 13 ni Randolph. Walang makakaintindi. Kung ibang tao, matutuwa silang makakuha ng numero 1 sa kuweba sa paanan ng bundok. Bakit sila ang magkukusa na ipagpalit ang kuweba bilang 13? May mali ba sa utak niya? Hindi kaya siya ay puro marangal at hindi mapag-aalinlanganan? Ang mundo ng pagsasanay ay palaging malupit, at kung ang Terence na ito ay magagawang tumayo mula sa karaniwang mundo, hindi siya maaaring maging tulad bata, tama? May iba pa kaya siyang intensyon? Kuya Linford, sobrang halaga nito. Hindi ko matatanggap. Saglit na natigilan si Randolph bago niya mabilis na iwinagayway ang kamay at tumanggi. Siya at si Terence ay nagmula sa karaniwang mundo ng magkasama, kaya natural na mas malapit siya kay Terence kaysa sa iba pang mga baguhan. Likas sa kanila ang pag-aalaga sa isa't isa, ngunit ang problema ay ang isang kuweba ay masyadong mahalaga. Napakahalaga na maaaring hindi niya maibalik ang pabor kahit na ginawa niya ang lahat para kay Terence sa hinaharap.
Siyempre, ang numero 1 kuweba ang pangarap ng lahat ng mga bagong disipulo, at si Randolph ay walang exception. Sa kanyang cultivation level ng Sky Class Late Phase Peak, kung gagamitin niya ito sa epekto ng numero 1 sa kuweba, magagawa niya maging nangungunang disipulo ng Chinyan Pavilion sa hinaharap, lalo pa bang makipagkumpetensya sa mga tao mula sa tumataas na Sky Pavilion at sa misteryosong Pavilion. Ito ay isang hindi mapaglabanan na tukso sa sinuman, at ito ay pareho para kay Randolph at Terence. Sinabi nga ni Terence na espesyal ang sining ng kanyang practitioner, at wala itong mataas na konsentrasyon ng chi, ngunit masasabi ng sinumang may mga mata na ito ay isang dahilan lamang. Kahit gaano pa ka-weirdo o kabaliwan ang sining ng isang practitioner, kung mas marami ang chi, mas magiging maganda ito. Walang ganoong bagay na mas malakas ang chi, mas malala ang epekto. Tanggapin mo na lang, Kuya Turner. Kung talagang hindi ito gumana, maaari naming palitan pagkatapos mong gamitin ito ng kalahating buwan. Nakangiting sabi ni Terence, ngunit ang kanyang mga salita ay walang alinlangan, hindi binibigyan si Turner ng pagkakataong tumanggi. Ito ay nagpasya kung gayon, maliban kung gusto mong putulin ang lahat ng relasyon sa akin sa hinaharap. Kailangan niyang maghayganti at magbayad ng kabutihan, ito ang prinsipyo ni Terence. Ang pagtatangka ni Randolph na dalhin siya sa kuweba bilang 13 bagay ay isang magandang bagay, at kinailangan ni Terence na ibalik ang pabor. Bukod pa rito, pareho silang nagmula sa secular na mundo, at magiging kakampi sila sa hinaharap. Maaaring isang magandang bagay para kay Terence na tulungan si Randolph ng mas mabilis. Nang makita ang determinadong saloobin ni Terence, Randolph na nag-alinlangan saglit bago sumang-ayon, pagkatapos. Sige, hindi ako makapagpasalamat sa iyo para sa iyong mahusay na kabaitan. Sa hinaharap, handa akong sundin ang pakay ni Kuya Linford. Dahil ipinanganak sa isang humihinang sinaunang bahay tulad ng bahay ni Turner, Randolph Turner ay sanay na sa pabago-bago ng kalikasan ng tao, at nakita niya ang lahat ng uri ng mga pukana at intriga, ngunit ito ang unang pagkakataon na makatagpo siya ng isang tulad ni Terence. Sky Class full face lang siya, ngunit ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na itong si Terence sa kanyang harapan ay hindi ordinaryong tao. Hindi mahalaga kung ito ay isang pagpapakita ng pasasalamat o isang pangmatagalang pamumuhunan, si Randolph ay alam na mula ngayon, siya ay binansagan bilang kaalyado ni Terence. Mula ngayon, siya ay nasa Yingzin Pavilion kasama si Terence, magsasama sila sa mabuti o masama. Sa oras na ito, ang lahat ng mga baguhan ay tumingin kay Terence sa ibang paraan. Puno ng respeto ang mga mata nila ngayon lang, pero ngayon, may kaunting pangungutya sa ibabaw ng respeto. Mukhang tama si Tony, ang lalaking Terence na ito ay talagang magaling umarte ng matigas. Ngayon lang siya nanalo, at ngayon siya ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan. Hindi niya talaga alam ang lugar niya. Kung wala ang tulong ng numero 1 kuweba, ang kanyang lakas ay hindi uunlad ng kasing bilis ng iba sa loob ng isang buwan. Nakakatuwang panoorin kung sakaling matalo siya sa ranking competition. Isa lang siyang bumpkin ng bansa na pinalad na makapasok sa sekular na mundo. Ano ang silbi ng pagiging kahanga-hanga? Gustuhin man niyang bumuo ng gang ay hindi naman niya kailangang gawin ito, di ba? Kung matalo ka pagkaraan ng isang buwan, sa tingin mo ba ay titingin pa rin sa iyo ang panig ni Randolph? Hindi ba't katangahan ang sumunod sa isang mahina? Tila hindi napansin ni Terence ang pagbabago ng ekspresyon ng mga tao sa paligid niya. Tumingin siya kay Hernan na nakatayo sa tabi niya, at nagpas siyang maglaro ng maganda. Kuya Quail, ibibigay ko sa iyo ang numerong 13 sa kuweba. Mag-stay ako sa kuweba bilang 14. Igagalang ko ang kaayusan ni Kuya Mold. Tutal, ang kuwebang ito ay itinalaga sa akin ni Kuya Mold. Ah! Ito! Mabuti! Medyo manhid na si Hernan sa mga oras na ito. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng loner na tulad ni Terence, at ito ay walang halaga kumpara sa katatapos lang niyang gawin. He cupped his hands at Terence. Kuya Linford, salamat. Kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Bagamat hindi sinabi ni Hernan na susundin niya ang pangunguna ni Terence tulad ng ginawa ni Randolph, tinawag pa rin niya si Terence na Kuya Linford, at sinabing may sasabihin siya sa kanya. Ang ibig sabihin ay halata. Ang bastos na ito.
Kumukulo ang dugo ni Gavin habang nakatingin sa eksenang nasa harapan niya. Ito ay isang magandang pagkakataon upang mabuo ang kanyang reputasyon, ngunit sa paggulo ni Terence, ito ay naging isang one-man show. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.